number one, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Ibang-iba ka na nga ngayon. Bakit ka nagbago? Bakit ka ba kasi nagbago? Pero kung for the better yung pagbabago mo, I'm so happy, di ba? Kasi at least, naalis mo na yung mga masasamang ugali na dapat mo tinanggal noon pa. Di ba? Pero kung ang pagbabago mo ay sa ikasasama, yung tipo naging masama ugali mo, ay bakit? 'Di ba? Sabi nila kapag daw maganda ang ginagawa mo sa kapwa mo, maganda rin daw ang balik noon. Kaya do good, 'di ba? Para bumalik din ang kabutihan na binibigay mo sa kapwa mo. Kasi you reap what you sow, o English 'yon, 'di ba? Kung ano tinanim, siya ang aanihin. So kung nag-imbak ka ng kabutihan, ang babalik sa'yo kabutihan din. Pero nag-imbak ka ng kasamaan, baka mamaya kasamaan din ang bumalik sa'yo, di ba? Kaya magpakabait po tayong lahat. Yan. Anyways, mga pangga-oras natin, 1:40 on the clock. Nagbabalik po ngayon na nag-iisang chicks ang radyo na live on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. At dahil Tuesday ngayon, today is nakapost sa Energy FM National Boyfriend's Day. Taray naman. Oh, palakpakan natin. Meron ka na naman dapat i-celebrate at pagkagastusan sa halip na wala, no? Ang dahil mga event ngayon sa Facebook na pauso, di ba? National Sisters Day, ganyan. So parang ikaw naman, ay ang saya. Akala mo nung una wala nang kasunod. So tara kain tayo sa labas. Halos yata, buwan-buwan maraming ganap na ngayon, in fairness, di ba? Pero okay lang yun as long as happy ka. I-celebrate mo lahat ng mga gusto mong i-celebrate. Happy Tuesday once again, mga pangga. Ito muna ang aking paalala sa ating lahat para alagaan ang ating pangangatawan para mas tumagal pa ang relasyon nyo. Kailangan yan, di ba? Kailangan start with yourself. Alagaan mo muna ang sarili mo. So dapat mag MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10 tayo kasi bawat MX3 capsule po ay merong alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating katawan at kalusugan. At kaya tinawag na plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ang coenzyme Q10 po ay uri ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na nagkakaedad na tayo. Tulong po ito sa malakas na heart muscle fiber at ang L-carnitine naman, uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ang bilis ko daw magsalita. Ganun po talaga. Mabilis po talaga ako magsalita kasi po ako ay dating rapper. Charot lang po, opo. So eto na nga, live na tayo on Facebook at kung ready ka na, please like and share at ready na din akong basahin. At ready ka na din bang pakinggan ang ating story for today. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Minsan, may mga bagay sa sarili natin na late na natin na-discover. Yung akala mo, kilala mo na ang sarili mo pero there's more to it pala. Marami ka pang matutuklasan. Same with your partner. Kung sa partner mo nga marami kang nalalaman. O minsan, mga surprises sa pagkatao niya. Ganon din pala sa sarili mo, no? Minsan magugulat na lang na, ito pala talaga ang totoong ako. As time goes by, nakikilala mo ng husto ang sarili mo at nalalaman mo kung ano ba talaga ang mga bagay o taong gusto mo.
Ito ang story ni Catherine, 29 years old at NBSB. Sabi niya medyo boyish daw siya kumilos. Kaya naman siguro yun ang dahilan kung bakit NBSB siya. Kasi para siyang one of the boys. At nakilala niya si Marcos. Kasundong-kasundo niya sa lahat ng bagay. Sabi niya parang si Marcos daw ang naging ilaw sa buhay niya. Dahil matamlay ang buhay niya eh. Pero mula nang dumating si Marcos, may nagpapasaya na sa kanya. Hanggang sa eventually naging tulay nilang dalawa ni Marcos ang kaibigan niyang si Tinay. At sa pagiging tuloy ni Tinay, napabilis ang samahan nilang dalawa ni Marcos o pagdedevelopan nilang dalawa. Ang ending naging sila ni Marcos. Kaso dumating yung time na nagulat na lang siya dahil parang malabo na yung feeling sa kanya ni Marcos na hindi niya maintindihan kung bakit. Magmula no nagkaroon ng student council. Hanggang sa na broken hearted siya kay Marcos. At lumipas ang ilang taon, ang naging sandalan niya sa pagiging broken hearted niya ay si Tinay. Na unexpected naman na minahal niya. At natuklasan niya na, wait lang, isa pala akong babae pala talaga ang gusto ko. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara, itago niyo na lang po ako sa pangalang Catherine. 29 years old at kasalukuyan pong teacher dito sa school dito sa Manila. Nagkaroon po ako ng kaibigan nung high school dahil sobrang magka-vibes kami about sa music. Itago na lang rin po natin siya sa pangalang Marcos. Si Marcos po yung tipo ng tao na kahit saan mo po ilagay, makakasundo niya lahat ng mga taong nasa paligid niya. Ika nga nila, magaling po talaga siyang makisama. Dati po, wala po ako masyadong kaibigan dahil sa natakot na rin po ako magtiwala pero siya lang po ang nagpabago ng mindset ko na iyon. Para siyang naging ilaw, muli, sa pundido at matamlay kong buhay. Unti-unti na rin pong nahuhulog ang loob ko sa kanya, DJ Kara, pero magugustuhan niya rin po kaya ako? Sino bang magkakagusto sa isang katulad kong boyish? Hindi naman po ako maganda at hindi din po ako tipo ng mga lalaki. Yun po ang paulit-ulit kong tanong sa aking sarili. Si Marcos po, gwapo, mabait at matalino. Ako, opposite po ako sa lahat ng iyon pero nagbago po ang lahat ng mga sinabi ko. Sinabi sa akin direkta ni Tinay, ang isa sa mga super close ni Marcos na kaibigan na may gusto sa akin si Marcos. Ngunit, hindi po talaga kaagad ako naniwala Or hindi ko lang po nakahalata. Ewan ko po ba, DJ Kara? Nung una po, hindi po ako naniwala pero hanggang sa naging tulay po si Tinay sa amin. Sa loob ng ilang buwan at halos magkakalahating taon na kami magkakaklase, dumating na rin po ang pinaka nakakabiglang nangyari sa buhay ko. Umamin sa akin si Marcos na matagal niya na po akong gusto at di na rin po ako nagpaligoy-ligoy, DJ Kara. Sinabi ko na rin po na gusto ko din po siya. Kesa naman po patagalin. Hanggang sa niligawan niya po ako pero biglang nagbago ang lahat simula nung sumali siya sa isang student council dito sa school. Hindi niya na po ako masyadong pinapansin sa klase at sa tuwing groupings po namin, palagi po siyang umiiwas sa akin. Di ko na po matiis, DJ Kara, kaya tinanong ko na din siya. Sinabi niya po sa akin na nalilito siya kung ano daw ba talaga ang gusto niya. Iniwan niya po ako sa hallway, DJ Kara. Iniwan niya po akong punong-puno ng pagtatanong ang isip ko na walang kasagutan hanggang sa mag-JS prom po kami. Hinanap ko po si Marcos sa mga upuan sa bandang kanan dahil doon po sila nakapwesto ngunit wala siya. Hinanap ko siya sa kalagitnaan ng pagsasayaw. Habang naglalakad ako papuntang hallway, naaninag ko po ang dalawang lalaki na naghahalikan. Sobrang bilis po ng tibok ng puso ko, DJ Kara.
nang makita ko pong si Marcos yun. Pero pilit kong iniintindi ang nakita ko kung sino ang kahalikan niya. Si Andre, ang president ng student council na sinalihan po ni Marcos. Nung makita nila ako, sobra pong namutla si Marcos. Kaya tumakbo ako ng napakatulin, DJ Kara, dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko at halo-halo na ang nararamdaman ko. Simula po ng gabi na yun, hindi na po kami nagpansinan hanggang sa graduate po kami ng high school. Lumipas ang isang dekadang taon, DJ Kara. Unti-unti na rin pong inilabas ni Marcos ang totoong siya. Si Marcos at si Andre, DJ Kara, ay nagkaroon po ng adopted child. Hindi niya po ako in-friend sa Facebook kaya kita ko ang mga life updates niya at kung gaano sila kasaya. Siguro nga ganun po talaga ang buhay, DJ Kara. Kung hindi para sa iyo, hindi para sa iyo. At hindi mo rin naman pwedeng ipilit na magustuhan ka pabalik, 'di ba? Pero DJ Kara, lumipas din ang ilang dekada niyon. Unti-unti na rin po akong nahulog kay Tinay dahil siya ang naging comfort zone ko noong mga panahon na broken po ako. At napagtanto ko rin palang parehas lang din po pala kami ni Marcos. Parehas kaming bahaghari na nananatiling kumukulay sa mundong ito. Yan ang ating story for today na pinamagatang Bahaghari. Anyways, we are still live at magbasa tayo ng ilan sa mga comments kung ano nga ba ang masasabi nyo sa love story ni Catherine. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara, that's DJ Space K-A-R-A, at nanonood daw ang nanay ko. Hello sa'yo kasi mukhang mangungulit to kapag hindi nabati eh. Andyan sila ngayon sa farm kasama si Mami Jo Malonggay. Ayan, pati ako napapa Jo Malonggay, pati si Daddy na nakalimutan ko yung pangalan. Basta si Daddy Castro, ayan. Ingat po kayo dyan. But anyways, may nag-comment na agad so bye ka pala at si Marcos naman ay bike la. Oo nga no. Eh di mag-appear na lang kayo, girl. But kidding aside, Catherine, ang daming ng kwento mo ang daming surprises. Akalain mo, 'di ba? Totoong nangyayari sa totoong buhay ito, 'di ba? Na magugulat ka na lang. OMG. Iba pala siya. Pero yun siya wala tayong magagawa kung anong preference ng isang tao Kesa naman sa pilitin niya yung sarili niya sa'yo na magstay, di ba? But anyways, basahin muna natin ang ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Catherine. Sabi tama po yun, kapag hindi kayo nakalaan sa isa't isa, hindi talaga magiging kayo. O si JM Ravara na naniniwala na kapag hindi siya ang nakalaan sa'yo, hindi talaga papangyarihin na kayo ang mag-end up together. Naniniwala ba kayo sa ganun? O ito pa, sabi dito, ito pa naniniwala din siya si Peter Smengwell, kung hindi nakalaan, hindi talaga mapapasayo. Ito pa, embrace your sexual preference and his as well. Respect and love, sabi ni Ate Arlene. Ayan, respect and love daw. Comment pa kayo. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating isang fan page, DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Sabi dito, what a revelation, Catherine. Congratulations dahil nahanap mo ang sarili mo. Sabi ni Ate Jonah. Minsan alam niyo matagal bago mo mahanap yung sarili mo diba? Well, okay na yon kasi at least na-discover mo agad kung ano siya. Ikaw din, na pareho kayong masaya ngayon at hindi man kayong dalawa nagkatuluyan. Sabi ni Jane. Accept kung ano ka at kung ano ang pagkatao mo at kung ano ang gusto mo. Mabuti nalalaman mo as early as now. 'Di ba kung ano pala ang preference mo? Sabi ni Ate Nola. OMG, grabe ang twist ng story Basta magpakatotoo ka lang sa sarili mo para sa ikasasaya ng buhay mo. Sabi naman to ni Ate Jacqueline, kung ano magpapasaya sa'yo, go lang daw. Pareho naman pala kayo, ganun talaga ang buhay. Sabi ni Marites, Ate Marites. Marami na pong ganyan ngayon, ang gusto nila babae din. Oy, mukhang nakarelate yata si Nashrin I'm not sure Nashrin pero sabi niya marami na daw ngayon na ganyan. Pero it's true marami naman nag-a-out ngayon at kung minsan, yung akala mo,
Eto ako pero hindi pa pala. Malalaman mo in the future pa pala, di ba? What a surprise. But anyways, alam mo ang masasabi ko sa'yo, Catherine, etong story ng love life mo maraming twist at nakaka-OMG talaga. Kasi, di ba, ikaw ba naman, halimbawa, nung time na yon kung babalikan natin, mag-rewind tayo, nakita mo yung taong minamahal mo at girl na girl ka pa kasi nung time na yon. Nakita mo yung taong minamahal mo na may kahalikan tapos lalaki. Parang una, masusurprise ka na, niloloko niya ako or kaya niya ako iniwan kasi may iba pala siyang gusto. At pangalawa, OMG, what a revelation, hindi pala siya totoong lalaki. 'Di ba? So hindi mo alam kung paano ka magre-react kasi hindi mo naman talaga alam kung anong preference niya. Pero the fact na iniwan ka niya, ibig sabihin nun hindi talaga siya yung para sa'yo eh. Sinunod lang niya kung anong nasa puso niya. And you cannot take him, 'di ba? You cannot take it against him. Kasi desisyon niya yun kaysa naman sa maglokohan kayo, 'di ba? Habang kayo nakikipag-tsoktsakan siya sa ibang boys out there or nagkikilay siya or nagli-lipstick siya, 'di ba, nang hindi mo alam. May nawawala ka palang lipstick. Ginamit pala niya. Mas mahirap yung ganon, 'di ba? Maghahanapan pa kayo ng gamit. But seriously, Catherine, hindi siya nakalaan sa'yo At mabuti na rin na nalaman mo. 'Di ba? Baka nung time talaga na naging kayo minahal ka naman niya talaga kaso hindi niya maitago Yun talaga siya, wala siyang choice 'Di ba? Pero yung pangyayaring yun, it leads you to where you are right now. Kay Tinay. Na isa pang OMG, isa pang surprise kasi na-discover mo rin pala sa sarili mo na isa kang bi. Nagkagusto ka pala kay Tinay. Sana nga hindi ka nagkugusto sa kanya dahil rebound lang siya. Kasi sabi mo na mga time na malungkot ka, si Tinay yung nandyan for you. Sana hindi ganon. Sana minahal mo na talaga si Tinay dahil mahal mo talaga siya. 'Di ba? Para happy ka talaga kasi mahirap naman na yung taong nandyan lang at iniiyakan natin, mamahalin natin or sasabihin nating mahal natin pero hindi naman pala talaga yung totoo. Malungkot lang pala tayo nung time na yon. 'Di ba? Sana nga okay ka talaga at masaya ka na ngayon kay Tinay. 'Di ba? So you have to leave the baggage behind. Leave yesterday's baggage behind. Kasi nangyari nang dapat mangyari, hindi siya para sa'yo. Hinanap niya ang sarili niya at ikaw din. Nahanap mo na rin ang sarili mo. Nagkataon lang na ngayon mo lang nahanap. Sometimes, ganun Minsan sobrang late na natin nalalaman. Di ba may iba nga kung kailan nagkaasawa, sa kanila nalalaman na, oh my gosh, Becky pala ako. Lalaki pala gusto ko. O kaya yung mga babae din, OMG, bakit di ko ito naramdaman before? Ang gusto ko na pala ngayon is girl din. 'Di ba? Minsan naman yung iba sobrang na-hurt sa pananakit ng lalaking ex nila. Kaya babae na lang gusto ko kasi hindi ako masasaktan dito. Masyado na ako na-trauma sa lalaki. Minsan may mga ganon. It happens, nangyayari talaga yan. Kaya mo na-discover, 'di ba? So, ayun, ganon talaga. Di siya para sa'yo and mananatili tong isang kwento sa buhay mo. Ganun naman talagang pag-ibig. Ang daming surprises, di ba? Ang mahalaga, masaya ka ngayon, in love ka ngayon, at peace ka ngayon. Yon ang importante sa lahat. Love is what makes the ride worthwhile. Sincerely,